Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Misyonaryong Diosdado Sigado Hiling Jr., the Missioner of the Master of the Universe sa School of Miriam and Miriam University, SMBU, isang paaralan ng aking Diyos, the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, my one and only God, Divine Master Robin Director Jr., Master King of all kings, Master Robin Barreculo Jr., Divine Grand Master Robin Madron Icleo I. Pizza 19 po ngayon buwan ng Hulyo 2020. Medyo matagal-tagal din po mga kapatid bago ako nakapag-vlog muli sa inyo. Dahil marami po talaga ang nagre-request sa akin na magpa-vlog muli para naman maituro ko naman muli sa inyo kung ano ba talaga ang tamang proseso tungo sa tunay na kaligtasan. At ito po ngayon, sinasagot ko na ang mga request ninyo na magbablog ako muli para naman yung mga taong wala pang nalaman kung paano ba talaga pasukin ang kaharian ng Diyos, kung paano ba talaga maligtas ang buhay at kaluluwa ng tao, ay nandito naman ako ngayon. Nagbablog ako para po sa inyong lahat ng mga tao na nagre-request na magbablog akong muli. Mga kapatid, noong buhay pa po si Panginoong Diyos, Divine Master Robin Director Sr., sinabi po niya sa harapan ng maraming mga tao, milyon-milyon ka mga tao, sinabihan niya na sabi niya, mula nung kapanahunan ni Professor kong si Kristo or mula sa noong kapanahunan ni Hesus Kristo hanggang sa ngayon ay iisa pa lang katao ang nakapasok sa kaharian ng Diyos. Yun ang sabi ni Panginoong Diyos Divine Master Robin Director Sr. nung siya ay nandito pa, kasama pa natin sa mundong ito. At dahil sa sinabi niyang yun, pinag-aralan ko yun. Pinag-aralan ko talaga yun kung sino ba ang taong iyon na nag-iisang nakapasok sa kaharian ng Diyos. At dahil sa pag-aaral ko, lumabas na ang taong iyon, idiretso ko na lang sa inyo, ang taong iyon ay si Dimas. Si Dimas po ang taong iyon. Kung natatandaan nyo, tatlo sila na pinako doon sa cross. Tatlo sila katao. Ang isa ay sumigaw kay Hesus Kristo na sabi niya, Jesus, kung totoo kang makapangyarihan, bumaba ka dyan sa cross at isama mo kami. At sabi naman ng isa, sinabi niya, Istas, huwag kang magsalita ng ganyan. Tayo ay narapat lang na parusahan ng ganito dahil tayo ay totoong makasalanan. Samantalang ang taong yan ay walang kasalanan. At sinabi niya, Jesus, pakatandaan mo ako kung nandoon ka na sa iyong paraiso. At sumagot naman si Professor kong si Hesus Kristo, sabi niya, ngayon agad, Dimas, isasama kita sa kaharian ng aking Ama. Kaya yun mga kapatid, yun ang kasagutan na research ko sa sinabi ni Panginoong Diyos, Divine Master Robin Director Sr., na mula noong kapanahonan ni Hesus Kristo hanggang sa ngayon ay isa pa lang katao ang nakapasok sa kaharian ng Diyos. Isa pa lang talaga mga kapatid. At yun ay si Dimas dahil diretsahan siyang dinala ni Hesus Kristo papasok sa kaharian ng kanyang Ama. Yun ang dahilan. Kaya ngayon, nang mawala na, nang umalis na si Panginoong Diyos, Divine Master Robin Director Sr., ang humalili sa kanya ay ang kanyang panganay na anak na si Panginoong Master King of all Kings, Master Robin Barreculo Jr. At nang humalili na si Panginoong Master Robin Barreculo Jr., nagme-message naman siya sa admin. At sinabi niya, doon sa mensahe niya sa admin, na mayroong isang taong namatay. Mayroong isang taong namatay dyan sa Barangay Aurelio. Ngunit, namatay siya sa Barangay Aurelio ay hindi siya nakapasok sa shrine dahil hindi niya alam kung nasaan ang shrine. Shrine, Divine Master's Temple or shrine. Kaya ni-research ko naman yun mga kapatid. Pinag-aralan kong mabuti kung bakit hindi siya nakapasok doon sa loob ng shrine. At sa pag-research kong yan, nalaman ko na kaya pala hindi siya nakapasok sa loob ng shrine dahil ang shrine mga kapatid ay purok 5 yan, Barangay Aurelio. Samantala yung taong namatay ay nandyan din sa Barangay Aurelio, purok 1, Barangay Aurelio. Ibig sabihin, magkalapit lang dahil purok 5 ang Barangay Aurelio, purok 5 ang shrine na katirik at purok 1 yung taong namatay. Pero bakit hindi niya alam kung nasaan ang shrine? Nang patay na siya, hindi niya alam. Kaya pinag-aralan ko yun dahil nainganyo ako. Bakit nagkaganon? Bakit ganon ang mensahe ng aking Diyos? Pinag-aralan ko yun.
nang sa aking masusing pag-aaral ay lumabas sa aking pag-aaral na kaya pala hindi siya nakapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil ang kaharian ng Diyos kung papasukin mo ay mayroon palang proseso. Mayroong proseso ang pagpasok sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. At ang prosesong yun ay ituturo ko sa inyo. Dahil alam ko na kayo na mga subscribers ko, kayo na mga nanonood sa YouTube channel kong ito, nanonood kayo dahil nagustuhan ninyo. Nanonood kayo dahil ginanahan kayo sa mga mensahe kong ito. Nanonood kayo dahil alam na alam nyo sa puso at isipan nyo na mayroon kayong natutunan. O kaya nga nanonood kayo, kaya nga nagre-request kayo na magbablog ako muli. Dahil alam na alam mula sa puso nyo at isipan na mayroon kayong matutunan na makakatulong sa inyo para rin sa inyong kaligtasan. At ngayon, ituturo ko yan sa inyo. Ang proseso na yan, mga kapatid. Ang proseso na yan kung paano pasukin ang kaharian ng Diyos. Gaya po kasi ito, mga kapatid, nang pupunta ka doon sa palasyo ng hari or palasyo ng presidente. Siyempre, pag pupunta ka doon sa palasyo ng presidente, ang unang gagawin mo talaga ay alamin mo kung anong address ng palasyo ng presidente. Alamin mo yan. Yan ang number 1. Address talaga ang alamin mo. Number 2, mga kapatid, na alam na kailangan ipreparar mo ang iyong sarili. Magbihis ka, maghanda ka ng pera. Dahil pag wala kang pera, lalakarin mo ang kaharian ng presidente. Pwede naman yun mangyayari. Lalakarin mo ang kaharian ng presidente. Kung ang kaharian ng presidente ay buo nandun ka sa sakop ng isla na yon. Pero kung malayo ka, gaya ng palasyo ng presidente sa Maynila, Malacanang at taga Mindanao ka, gagastos ka talaga ng pera para makarating ka doon sa palasyo ng presidente. Kaya ihanda mo yung pera. Ihanda mo yung pera para magamit mo. Isulat ko talaga dito. Isulat ko dito sa notebook para masulat nyo rin dyan. Number 1 na ihanda para sa pagpunta sa palasyo. Pag pumunta ka sa palasyo ng hari, number 1 ihanda mo ay address. Alam mo ang address. Alam mo ang address, mga kapatid. Yan ang number 1, ha. Address. Kailangan alam mo ang address. Number 2 na ihanda mo ay dapat mayroon, nagbihis ka, mayroon kang, kahit wala kang bihis, kahit ganito lang, pwede na yun. Importante, may pera ka. May pera ka. Pera. Siyempre, pera, gagamitin mo yan sa iyong paglalakbay. So, sa susunod, ang number 3 ay sasakyan. Sasakyan. Sasakyan ang susunod. Kailangan alam mo ang sasakyan na pwede mong masakyan papunta doon sa palasyo ng hari. Kailangan alam mo ang sasakyan. Ang pang-apat naman, mga kapatid, ang pang-apat, pag nandun ka na sa pintuan ng hari, dapat kilala mo ang bantay. Kilala mo ang hari. At kilala ka rin ng hari. Kilala ka rin ng hari. Kailangan pag nandun ka na, kilala mo ang hari. At kilala mo ka rin ng hari. Kailangan alam mo kung sinong pangalan ng presidente. Of course, alam niyo yan. Alam natin yan. Sigurado ako alam natin yan. So, kailangan yun. Tapos, kailangan number 5, identification. Identification. Kailangan ma-identify mo ang iyong sarili. Kailangan mayroon kang identification sa iyong sarili. Dahil pagka number 6, may gwardiya dyan. May gwardiya sa pintuan ng Malacanang, sa pintuan ng palasyo. May gwardiya yan. Kailangan kilala mo ang gwardiya. Dahil pag hindi mo kilala ang gwardiya,
Tapos wala kang identification, malabong makapasok ka sa loob ng palasyo, mga kapatid. Yan ang proseso. Ito ang proseso pag pupunta ka sa palasyo ng hari. Ngayon, dito naman tayo sa proseso kapag pumunta ka sa kaharian ng Diyos. Ang proseso sa pagpunta sa kaharian ng Diyos. Number 1 talaga, mga kapatid. Ito, spiritual na ito, mga kapatid. Spiritual. Spiritual process. Spiritual na ito, ha. Spiritual na process para pagpunta sa kaharian ng Diyos. Ito yung proseso, mga kapatid. Number 1, kailangang address din. Address. Alam mo kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Address, mga kapatid. Kailangan alam mo ang address kung nasaan ang kaharian ng Diyos. At dahil dito sa address kung nasaan ang kaharian ng Diyos, question mark talaga ito. Question mark po ito. Dahil sasabihin ko sa inyo, walang sinumang taong nakakaalam kung nasaan talaga ang kaharian ng Diyos. Maliban lang kung siya ay tinuruan ng Diyos mismo. Walang nakakaalam kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So, blind ang lahat ng tao dito sa buong mundo. Blind kung nasaan ang address ng kaharian ng Diyos. Blind talaga. Kaya, ang number 3, ang number 2, dahil hindi mo alam ang address, dapat ang iyong sarili ay alam mo. Alam mo ang iyong sarili. Kaya mong i-identify ang iyong sarili mula ulo hanggang paa. Identification. Identification sa sarili. Identification sa sarili mo. Dahil hindi ka man pwedeng maghanda ng pera dito sa spiritual side na pagpunta sa kaharian ng Diyos. Dahil spiritual nga eh. Buhay or patay ang tao, walang pangangailangan ng pera pagpasok sa kaharian ng Diyos. Walang pangangailangan. Kundi kilala mo ang iyong sarili mula ulo hanggang paa. Kilala mo ang iyong sarili. Dahil hindi mo alam ang address. So, dahil alam mo ang iyong sarili, paglabas mo ng bahay, paglabas ng bahay mo, or paglabas, pagkapatay ng tao, yan ang ibig sabihin ng paglabas ng bahay mo. Pagkapatay ng tao, number 3. Pagkapatay ng tao, number 3, sasakyan. Kailangan mo ng sasakyan. Sasakyan. Kailangan talaga itong sasakyan. Kung paano ka makarating doon sa kaharian ng Diyos. Dahil wala po talagang sinumang taong nakakaalam kung saan ang address ng Diyos. Kaya dapat identify yourself. Alam mo ang pag-identify na iyong sarili. At alam mo kung ano ang sasakyan papunta sa kaharian ng Diyos. Ito ang malaking mga problema, mga kapatid. Dahil nga, hindi alam ng tao na mayroon palang sasakyan papunta sa kaharian ng Diyos. Hindi alam ng tao. Hindi talaga alam ng tao na mayroong sasakyan. Pero dahil, mga kaibigan ko kayo, dahil nag-subscribe kayo sa YouTube channel kong ito, dahil nanood kayo, nag-request kayo sa akin para maturuan kayo, para malaman nyo ang proseso papasok sa kaharian ng Diyos, ituturo ko sa inyo kung ano ba ang sasakyan papunta sa kaharian ng Diyos. Ang sasakyan po papunta sa kaharian ng Diyos ay tinuro na po iyon ni Panginoong Diyos Divine Master Robin E. D. Reckless Sr. At yun po ay ang PBME Spacecraft Packet Octobus. Hindi lang yun na i-lecture ng tama ng mga pinagkatiwalaan niyang mga round-uppers, mga BOT ng asosasyon. Hindi nila na ituro yun dahil hindi man nila pinag-aralan yun. Ako, dahil pinag-aralan ko yun, bakit mayroong wika na ganito? Bakit nag-release si Panginoong Divine Master Robin E. D. Reckless Sr. ng sasakyan o PBME Spacecraft Packet Octobus? Bakit nag-release siya? Pinag-aralan ko kung anong gamit niya. Yun pala ang gamit niya. Siya ang sasakyan ng tao or espiritu ng tao papunta doon sa kaharian ng Diyos. At i-drawing ko pa yan sa inyo. I-drawing ko. Ito yun, no? Para makita nyo. Ito yung PBME Spacecraft Packet Octobus. Kung hindi man ito maayos na pagka-drawing ko, at least nakita nyo na ito pala talaga yun.
Pag makita niyo to, malaman niyo na yun pala. Ito yan mga kapatid, oh. Yan. Ito yan mga kapatid. Ito yung PBME Spacecraft Pocket Octobus Unlike Detector. Minsan naman tinatawag itong UFO or Unidentified Flying Object. Yung palang UFO, yan pala ang sasakyan ng espiritu papunta sa karya ng Diyos. Kaya lang, ang problema, papaano sumakay sa UFO? Yun ang problema. Kung papaano ang isang tao o isang espiritu makasakay sa UFO. Gayong hindi niya alam ang mga wika na nasa loob dito. Dahil may mga wika ito mga kapatid. May drawing pa ito dito sa baba na kamay. May drawing pa ito dito sa baba na kamay. Yan. Hinawakan kasi ito ng kamay mga kapatid. May drawing pa ito dyan sa baba ng kamay. Hindi ko naman ito ma-drawing ng maayos dahil putol naman, wala na, kulang na ang papel. May drawing ito na kamay. Kung nakikita nyo ito sa mga pamphlets ninyo sa PBME, ito yun. Ang PBME Pocket Octobus, ang siyang sasakyan papunta doon sa karian ng Diyos. Ngayon nyo pa yan nalalaman dahil tinuro ko na sa inyo. Yan talaga ang sasakyan. Para malaman nyo kung ano ang mga wika na sa loob nito. May wika ito. Dito ay, ang wika dito ay Blomium. May wika yan. Ang wika dito ay Blomium. Yun ang wika dito. At may wika rin dito sa tagiliran. Mixarum. May wika din yan dito sa tagiliran. Blomium Mixarum. Blomium Mixarum. Yan ang wika sa PBME Spacecraft Pocket Octobus. Ituro ko talaga ito sa inyo dahil gusto nyo. Dahil nangangailangan kayo rin na maliligtas. Kaya ito yon. Tapos dito naman sa gitna, nakasulat dito ay PBME. Yan ang plastada. Blomium Mixarum PBME. So ang PBME pala mga kapatid ay sasakyan talaga yan. Sasakyan po ang PBME patungo sa tunay na kaligtasan. Kaya sabihin ko sa iyo, kung kayo ay nagiging Robinian ngayon, hindi rin kayo maliligtas. Pag hindi nyo pinag-aralan kung ano ang mga turo sa PBME. Dahil ang PBME po ay sasakyan patungo sa kaharian ng Diyos. Yan talaga ang totoo. Kaya yung mga nasa relihiyon, mga na tinuruan ng mga pastor ninyong mga pari ninyong mga mangluloko, wala yun. Wala talagang maliligtas doon kahit isa. Wala. Dahil hindi man sila dumaan sa PBME na ang PBME pala ay sasakyan patungo sa kaharian ng Diyos. Kaya wala. Walang maliligtas sa religion mga kapatid. Wala kahit isa. Or mga grupo-grupo na hindi grupo ng PBME. Walang maliligtas kahit isa. Dahil ang sasakyan patungo sa kaharian ng Diyos ay ang PBME. Blomium Mixarum PBME. Blomium Mixarum PBME. Tapos may mga banal na wika pa dito sa loob nito. Mayroong banal na wika dito sa loob nito. Blomium Mixarum PBME Helicorum Coram Cootium Axum Imum Bitkim Hirimisin. Nandito yan mga kapatid. Blomium Mixarum PBME Helicorum Coram Cootium Axum Imum Bitkim Hirimisin Axum Inim Kinikim Yuk Iguklum Upait Hirim Kirum Hikmitus Hiktum Hiksum Axum Ililamak sa baktani. Yan ang wika dito sa loob mga kapatid. Yan ang wika dito sa loob nito. Hindi ko na lang isulat dahil marami. Hindi man kakasya dito. Wala nang problema sa akin. Nasulat ko na sa utak ko eh. Sa inyo malaking problema. Malaki. Dahil paano kayo makakasakay sa PBME Spacecraft Pocket Octobus kung hindi nyo alam tawagin? Hindi kayo makakasakay. So walang kaligtasan. Kaya nasabi ni Panginoong Divine Master Benediction na mula nung kapanahonan ni Hesukristo hanggang ngayon ay isa pa lang nakapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil kusa yung dinala ni Professor kong Hesukristo papasok sa kaharian ng Diyos na hindi na dumaan ng prosesong ito. Hindi kasi dumaan si Dimas ng prosesong ito.
Dahil kusa siyang dinala ni Hesukristo papasok sa kaharian ng Diyos. Kaya pag hindi niyo to alam, useless. Useless ang pagiging membro niyo sa PBMA. Useless ang libo-libong pira niyong ginastos niyo sa PBMA. Useless ang libo-libong pira niyong dinonate niyo sa PBMA para maliligtas kayo. Useless yun lahat. Pag hindi kayo makikinig kay Misyonaryo Diosdado. Useless yun lahat, mga kapatid. Sayang. Sayang. Yung pagiging membro mo nyo sa Robinian International Incorporated, sayang yun lahat. Pag walang makakaalam nito, matututo nito. Useless yun lahat. Dahil ang kaharian ng Diyos ay may proseso. So ngayon, nandito na tayo sa sasakyan. Alam nyo na may sasakyan pala na ginawa ni Panginoong Divine Master Robin Dark Sr. para sa lahat na niyang mga tauhan. Para magamit sa lahat niyang mga tauhan. Pero anong nangyayari? Walang natututo. Dahil sa mga round-uppers. Dahil yung mga round-uppers gumawa nito. Paggawa nila ito, piniprint nila, tapos pinapalaminate. Tapos ang sabi nila, bumili lang kayo nito, laminated na, ilagay nyo sa yung pitaka or lagay nyo sa yung bulsa, aalsahin na kayo, dadalhin na kayo nito para iligtas. Mali yun. Dahil kung ako ang magtuturo sa inyo, sasabihin ko, huwag kayong magpaprinta nito, huwag kayong bumili nito, kundi isulat nyo dito sa utak nyo, isulat nyo dito sa utak nyo, dahil ito ang magdadala ninyo sa inyo doon sa kaharian ng Diyos. Pag-memorize nyo, pag-memorize nyo, sayang pira binili nyo sa mga round-uppers, piniprinta nila, pinalaminate, anong mangyayari? Yung bag nyo ang maliligtas, yung pitaka nyo maliligtas. Dapat iprinta nyo sa utak nyo, iprinta sa utak nyo, dahil pagdating nang mawala na kayo dito sa mundong ito, or manatili kayong buhay, makapasok, labas na kayo sa kaharian ng Diyos. Dahil may sasakyan man kayo, makapasok kayo sa kaharian ng Diyos. Ang susunod na parte, mga kapatid, ang pang-apat ay yun na. Nandun ka na, dinala ka na ng PBMA spacecraft, dinala ka na doon sa main gate. Doon sa main gate, kailangan alam mo na ang 7 angels nagbabantay sa main gate ng kaharian ng Diyos. Alam mo na ang pangalan ng 7 ang arkangheles na nagbantay sa main gate ng kaharian ng Diyos. Ang binigay ni Panginoong Diyos Divine Master Robin Dark Sr. ay 6 watchers lang in heaven. 6 lang ang binigay niya. Pinag-aralan ko rin yun dahil bakit 6? Gayong ang lagi niyang binabanggit ay 7 angheles nagbabantay sa main gate ng kaharian ng Diyos. Ang Diyos talaga, mga kapatid, ay hindi madyusan. Para malaman niya, kung masukat niya, kung saan ang galing ng pag-iisip ninyong utak ninyo. 6 ang binigay niya, 6 watchers in heaven. Kailangan hanapin mo yung isa. Dahil 7 yun. At dahil doon, pinag-aralan ko yun, hinahanap ko. Kaya nagawa ko ang 7. Natagpuan ko ang 7. Na siya rin naman ang nagsabi na ito, Diosdado, ito yung pang-7 na anghel nagbantay sa main gate ng kaharian ng Diyos. So, maswerte ako dahil tinuruan niya ako. Kaya itong 7 arkangheles, naibigay ko na yun doon sa unang YouTube ko. Naibigay ko na yun, i-review yun lang. Dahil ayaw ko nang paulit-ulit. Para tayo niyang mga bata, paulit-ulit. So, pang-5, mga kapatid. Ang pang-5 ay ang Divine Words Master Key. Divine Words Master Key to open the main gate, to open the main gate in the heaven. To open the main gate of the heaven. Yan ang pang-5. Divine Words Master Key to open the main gate of the heaven. Pag alam nyo yan, ikaw lang ang makapagbukas ng kaharian ng Diyos at ikaw rin lang ang makapagsara ng kaharian ng Diyos. Pag alam mo yan, swerte kayo. Pag hindi nyo yan alam, lumapit lang kayo sa akin para tuturuan ko kayo personally. Lumapit sa akin, mag-chat sa akin, tuturo ko sa inyo personally. Para naman sa pagpanood nyo sa YouTube channel kong ito, at least mayroon kayong matutunan. Dahil itong 5 na ito na binanggit ko, ito yung pinaka-importante. Pag alam nyo yung 5 ito,
makakapasok na kayo sa kaharian ng Diyos. Pag alam nyo itong 5 na binabanggit ko, makapasok na kayo sa kaharian ng Diyos dahil may pasis na. At alam nyo na ang proseso. Kaya mga kapatid, itinuro ko ito ulit sa inyo dahil alam kong hindi nyo yan alam. Alam kong hindi nyo alam yung proseso na yan. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa panonood nyo sa YouTube channel kong ito. Sa mga nagbabash sa akin, maraming salamat dahil alam kong hindi mo yan alam. Hindi mo yan alam eh. Nagmaang-maangan ka lang na marunong pero wala kang alam eh. Ako, hindi ako nagmaang-maangan na marunong dahil kahit anong oras tayo magkikita, discussion tayo, debate tayo, walang libro na hawakan. Kaya kayong itumba, walang libro na hawakan. Dahil ang libro ay ako. Nasa utak ko na ang libro eh. Kaya mga kapatid, nagpasalamat ako sa pag-subscribe niyo sa YouTube channel kong ito. Sa inyong lahat, sa mga makita, sa hindi makita, sa King Diyos, Panginoong Diyos, Divine Master Ruben Barricolo Jr., Master King of all Kings, Master Ruben Barricolo Jr., Divine Grand Master Ruben Madron Equilibers. Sa inyong lahat na nag-subscribe at nanonood, matyagang nanonood sa YouTube channel kong ito. Maraming salamat at magandang umaga po uli sa inyong lahat.